Yo, what's up mga ka-Prime? Welcome to another video. Mga ka-Prime, handaan na ba kayo? Kung itong ilalaban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand at Australia, hindi na ito simpleng laro. Isa itong mensahe sa buong Asia at Oceania. Isipin nyo to mga ka-Prime, 7'3" Kai Sotto at tatlong 6'10" pataas at guards na hindi na nadudurog sa laki at bilis. Sa video na ito mga ka-Prime, i-breakdown natin kung paano pwede manalo ang Gilas Pilipinas ang gamit na lineup na ito. Kung gusto mo sa mga ganitong content, mag-iwan ng like, share at subscribe at huwag na din kalimutan i-hit yung notification bell below para hindi ka mahuhuli sa mga balita na katulad neto. Simulan na natin. Bakit delikado ang lineup na ito sa FIBA window? Sa totoo lang mga ka-Prime, bihira tayong makikita ng ganitong lineup na tama yung templado. Yung sobrang taas sa lahat ng position, may shooting na hindi pilit, may depensa hindi pahabol, may experience sa big games ang lahat na manlalaro. Hindi na ito yung Gilas na umaasa lang sa puso, ito ang Gilas na kayang sumabay sa tangkad at lakas ng New Zealand at Australia. Punta naman tayo sa big man na pinadala ng SBP. Una player dyan nandyan si Kai Sotto. Sentro ng lahat, si Kai Sotto. Hindi lang siya matangkad, may gamit ang bawat possession. Meron siyang rim protection, lob threat, high post passer. Kontra New Zealand, problema agad ang loob. Kontra Australia naman, double team ang sagot at doon bubukas ang opensa ng Gilas. Pangalawa dyan nandyan si QNB at AJ Edu. 6'10" yung dalawang player na yan. Si QNB naman meron siyang mobile big man na kayang sumabay pick and roll at lumabas sa perimeter. Si AJ Edu naman meron siyang defensive safety net, kapag may nakalusot siya ang sasalo. At panghuli dyan si Jonmar Fajardo at si Chua. Kung bumagal ng laro, Jonmar Fajardo ang pangwasak sa pintura. Si Chua naman, haba, falls at physicality pampapagod sa kalaban. Punta naman tayo sa wings, may size, may disiplina. Unang player dyan nandyan si Carl Tamayo, 6'8". Stretch 4 na hindi pwedeng iwanan sa perimeter at sa 3 points line. Kapag lumabas ang big ng kalaban, automatic na bubukas ang line para kay Kai Sotto. Pangalawa dyan si Hepa at si Justin Baldassar. Haba, rebounding at high IQ basketball. Hindi flashy pero eksaktong kailangan kontra athletic wings ng Australia. Punta naman tayo sa mga guards natin mga ka-Prime. Unang player dyan si Justin Brownlee, yung naturalized player natin. Sa totoo lang siya ang pinakamalaking factor natin dito mga ka-Prime. Meron siyang size, skills at leadership. Sa clutch moments, alam na natin kung sino mapupunta ang bola. Punta naman tayo kay Dwight Ramos at saka kay Kevin Kiambao, the two-way guards na kayang tumayo sa depensa at kapag kumpiyansa, sa opensa agad punta nila. Punta naman tayo sa pinakahuling player natin dyan, si Remy Martin at saka kay Jordan Heading. Remy pangwasak ng full court pressure, Heading konting space lang, tres agad. Ito ang kombinasyon ng bilis at shooting na matagal nating hinahanap. So paano mananalo ang Gilas? Tatlong malinaw na susi. Una dyan yung control sa pintura. Nandyan si Kai, Edu, tsaka si QNB. Pangalawa dyan yung spacing at tira sa labas. Tamayo, Heading, Kiambao. At panghuli hindi matalo sa bilis at composure, Remy, Ramos, tsaka si Bradley. Kapag nag-click ang tatlo, hindi na tayo underdog mga ka-Prime. Tayo na ang hamon. Mga ka-Prime, kaya ba ng lineup na to ang New Zealand? May chance bang gulatin ng Australia? Comment nyo sa baba ang starting 5 nyo. Huwag kalimutan ni-like, share at subscribe at i-hit na din yung notification bell mga ka-Prime. Dahil ito ang era ng tall, skilled at disciplined Gilas Pilipinas. Puso.